Sa iba pang balita, mahigpit na binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang West Valley Fault Trench para sa anumang paggalaw. Pero agad nilang nililinaw na hindi sila nananakot. Bagkus ay nagbibigay lang daw sila ng paalala na paghandaan ang nasabing kalamidad. Para sa detalye, balitaan mo kami Julius Disamburon. Araw-araw may mga nagaganap na lindol sa ating bansa. Ilan sa mga ito may malaking epekto. Mayroon din naman hindi natin nararamdaman dahil sa kahinaan. Gayunpaman, kabi-kabilang paghahanda pa din ang ginagawa ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology hinggil dito. Ayon kay PHIVOLCS Director Renato Solidum, mahigpit nilang minomonitor ang paggalaw ng alinman sa dalawang fault system, ang West Valley at Manila Trench. Ang PHIVOLCS DOST ay nag-aaral ng iba't ibang lugar para hindi lang maghanap ng isang aktibong fault, kundi alamin kung ano ang potensyal na pagkilos nito at gaano kalaki ang lindol na pwede niyang maidulot. Matagal-tagal na panahon din simula nang tumigil ang dating Marikina Valley Fault System sa pagyanig. Base sa siyensya, hinug na ito para sa anumang paggalaw. Dinadaanan nito ang mga lungsod ng Taguig, Makati, Marikina, Parañaque, Pasig at San Mateo sa Lalazal. Dating Marikina Valley Fault System, ito yung potensyal na magpakilos ng 7.2 magnitude na lindol na sa tingin namin in the past 1,400 years, 4 na beses na itong kumilos at ang pagitan ng pagkilos ay kada 400 to 600 years. Kung gagamitin natin yung lower limit na 400 years at titingnan natin yung huling pagkilos sa Valley Fault System na 1658 pa, parang baka within our lifetime mangyari yun. So dapat paghandaan yung lindol. Ikalawang tinitignan ng ahensya ang Manila Trench na kung saan makikita sa kanlurang bahagi ng Isla sa Luzon at Mindoro na may lalim na 17,000 feet. Pangalawang senaryo ay yung pagkilos ng Manila Trench sa West Philippine Sea na pwedeng magdulot ng tsunami na makakaapekto sa coastal areas ng western side ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Sa istatistika ng Japan International Cooperation Agency, maraming gusali at kabahayan ng maaaring masira. Ayon pa sa opisyal, ugaliing i-check ang mga gusali lalo na yung mga may malalaking bitak at nagbabadyang anumang oras ay gumuho. Ang damage mangyayari kung wala tayong gagawin. So may tayo. At ang nakita natin sa JICA PHIVOLCS MMDA study in 2004, mga 13% ng residential buildings would have heavy damage. At para alamin kung ligtas pa ba ang tinitirhan ni na Juan at Juana, naglabas na din naman sila ng House Safety Check to List. Sakaling nasa insidente ng lindol, tandaan, huwag magpapanik. Kanila ding paglilinaw, hindi nila intensyong manakot sa sinuman, kundi magbigay impormasyon at paalala lamang. Ang lesson na dapat makuha sa mga pag-aaral ay posibleng mangyari paghandaan. Payo ng PHIVOLCS sa publiko, maiiwasan ang anumang casualty sa bawat sakuna kung ang bawat Pilipino ay naghahanda. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.